So, teka muna mga sangkay. Ano na nga ang nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte? So, hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Naway okay lamang po kayo ngayon dyan mga sangkay sa kabila po ng mga kaganapan sa Pilipinas na talagang namang sumasabog no? Ang dami pong balita sa ating bansa tungkol po dito sa mga nangyayaring awayan ng mga politicians. Hindi pagkakasundo. Kaya nga sabi ko, it's time na mag-shift na tayo from presidential system to parliamentary system para hindi na po ganito kalabo at kagulo itong mga politiko. Anyway, sa mga nanonood dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Tayo po ay 1.36 million subscribers na dito sa YouTube. Mabilis po tayong dumadami mga sangkay, kaya naman ano pa ang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Mga solid sangkay pala, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. O, eto na mga sangkay, ano nga ba ang nangyari kay Vice President Sara Duterte? Bakit hindi po siya sumipot sa NBI? Ako mga sangkay, ulitin ko lang, neutral ako sa mga nangyayari ngayon. Pero may sarili akong opinyon, may sarili po tayong pag-aanalisa sa mga bagay-bagay, mga nangyayari, mga sangkay, pampolitika dito sa ating bansa. Ngayon, itong si VP Sara, nakita naman po natin kung paano po magwala, magmura, magbanta, mga sangkay. Pero nung pinatawag ng NBI, aba, nasaan na? So, tingnan po natin ang balitang to. Sumipot si Vice President Sara Duterte sa... Hindi po sumipot si Vice President Sara Duterte sa pinatawag na investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa muling banta niyang pagpapapatay sa first couple at sa House Speaker. Alam niyo mga sangkay, ito interesado ako sa rason kung bakit hindi sumipot si Vice President Sara. Kasi ang hindi niya pagsipot mga sangkay ay pagpapakita lamang kung sino talaga si Vice President Sara Duterte. Ano ba talaga siya as a leader? Katwiran ng Vice Presidente, nasabay ito sa hearing ng Kamara. At huli na raw nang malaman nilang ito ay kinansela na. Ang buong detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Kayo ba, maniniwala kayo doon mga sangkay? Yes, Ali, no show nga si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw dahil hindi umano niya alam na hindi pala tuloy ang pagdinig sa Kongreso kanina. So, yun yung rason. So, hindi siya nagtago, mga sangkay, ganon. Kasi, alam nyo, mapapansin nyo ngayon, mga sangkay, wala lang, masyado lang po katakataka itong mga nagaganap, no? Halimbawa na lang, yung mga bata po ni VP Sara, kapag tinatanong mga sangkay, biglang nagkakasakit. So, dito mga sangkay, medyo mapapatanong tayo. Teka lang, ano ba nangyayari? Alas 9 ng umaga sana inaasahang magpupunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos siyang ipasabpina, kaugnay na naging pahayag na may nakausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Diba, ganito siya katapang mga sangkay. Dapat kaya niya rin pong harapin yung kung sino mang mga magpapatawag sa kanya. Ipakita niya mga sangkay na talaga nga namang kung gaano ako katapang magmura, magsalita, ganun din akong katapang na humarap sa mga investigasyon. Sakaling mapatay siya. Sa halip, dumating ang abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paul Lim para ibigay ang sulat na pirmado ni VP Sara. Dinaan na lang sa sulat. Baka naman nagtatago si Vice President Sara Duterte. Umiiwas na po dito, mga sangkay. I hope na hindi ganon. Kasi alam nyo, mga sangkay, NBI po yan. Kayang halughugin ang anumang sekreto ni VP Sara ng NBI. Magagaling ang mga detective dyan. Nagkasad sa liham na hindi umano siya magkakarating dahil nasabay ito sa hearing ng Kamara patungkol sa sinasabing irregularidad
sa budget ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Vice President ay Parang imposible mga sangkay. Di ba nga po, nag-advance pa po magsabi yung NBI? Posible magkaroon po ng conflict ng schedule. Nasabay po yun mga sangkay Pwede naman niyang unahin yung NBI saka sa pumuntang hearing kung yun talaga yung reason niya. Di ba mga sangkay? Wala lang, kaduda-duda lang. late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and asked for a resetting. Pinagbigyan naman ng NBI ang hiling na resetting ni Duterte at itinakda na lang ito sa December 11. December 11. Kailan ba yung December 11, mga sangkay? Biglang tatagal dapat? Ano ba yan? December 11, ang tagal pa noon. Pambihira. Matagal pa to. Ang tagal pa pala, mga sangkay. December 11 pa. Sa liham, hiniling rin ni Duterte na makakuha ng kopya ng mga dokumento patungkol sa investigasyon at advance na listahan ng mga posibleng tanong. Pero ayon kay Santiago, Bakit kailangan ng mga advance na tanong? Ano ba yun? Ba't kailangan ng advance sa mga tanong pa? pag-aaralan muna nila kung posibleng mapagbigyan ang hiling na ito. Ayon sa NBI, walang immunity from suit ang Vice Presidente. Correct. Dalawang portion, yung threat sa President, First Lady, and the Speaker. Second, also, ay yung threat naman sa kanyang buhay. Baka gusto niyang makipagtulungan sa amin. Ayan na, tinutulungan niya si VP Sara, ha? Sinasabi niya, mga sangkay, di ba, mayroon daw banta sa kanyang buhay. Then, andyan po yung NBI. Tutulong. So, ito na po yung chance ni Vice President Sara Duterte. Kung totoo yun, pero kung kwentong barbero lamang po yun, aba, ibig sabihin, hindi siya pupunta dyan, mga sangkay. Hindi siya hihingi ng tulong. Ayan na, nag-offer na po yung NBI ng tulong, mga sangkay, kasi may pinapakalat siya, di ba, na may banta daw sa kanya. Nang maimbestigahan yan. Sinabi rin ni Santiago na ipapatawag nila ang iba pang nasa Zoom press ko ni Duterte Ayan na. kung saan binanggit niya ang nasabing banta. Nako, ang dami nun ah. Kabilang ang may-ari ng Zoom account, ilang staff ni VP Sara at ilang miyembro ng media. Nungin namin kung nangyari yun, in their presence. Sabi ng NBI kung sa December 11 ay hindi pa rin naharap si VP Sara, Ayan na. Kung hindi harap, anong mangyayari? ikokonsidera nila na winave na nito ang kanyang karapatan para makapagbigay ng paliwanag sa kanila at ihanda na nila ang report at isusumite ito sa Department of Justice na siya namang magdadesisyon kung dapat nga bang sampahan ng kaso sa korte ang Vice Presidente. Ayan na, mga sangkay. So, yan ang mangyayari. Ang nakikita ko kasi dito kay VP Sara, kahit po yung batas natin, kaya niya pong banggain. Kahit po yung proseso, kaya niya pong banggain. Diba? Ay, nako. Kaya wag tayo maging panatiko, mga sangkay, sa mga politicians. Lahat po ng mga yan ay may problema, mga sangkay. Sumuporta na lang tayo sa administrasyon ngayon hanggang sa matapos, diba? Hanggang 2028 lang naman si PBBM. Then, tingnan natin. Sa 2028, kung sino ang mga makakatakbo dyan. Kasi tayo, hindi pa po tayo sigurado kay VP Sara sa 2028. Hindi natin alam, mga sangkay. Kasi, marami po siyang kakaharapin ngayong kaso eh. Dahil po sa mga hindi niya pagtitimpi, mga sangkay, o wala pong self-control. Buga lang ng buga, mura dito, banat dito. Nakakalimutan yung mga sangkay na pwede siyang madiin.
Balik sa inyo dyan, Ali. At sa balita natin, nagpadala ng advance team ang Office of the Vice President sa NBI, no, na siyang SOP, no, Standard Operating Procedure ito, para i-check yung premises. Kaya inakala ng mga taga-NBI na darating ang pangalawang Pangulo. Yes, tama ka dyan, Ali. Yun talaga yung nangyari kanina. Kaya pati si NBI Director Jaime Santiago, bumaba rin siya. Pero pagdating nga ng mga 9-10 ng umaga, umakyat na rin siya dahil hindi dumating si VP Sara. Ang paliwanag ni Director Santiago, protocol naman talaga yon na ipinatutupad. Dumating man o hindi, yung subject ng mga security. Ako. Wala, mga sangkay. Mahina yung loob ni VP Sara pag sa NBI. Sana mga sangkay, next time, no? Kung gaano katapang si VP sa mga banat niya, sa mga pagbabanta, mga sangkay, anything, dapat ganun din po siya katapang na humarap dito, mga sangkay, sa mga natin, otoridad natin, especially NBI. Ito talaga makakatulong to sa kanya kung totoong mayroon pong banta sa buhay niya. Pero kung wala, mabibisto siya na nagsisinungaling siya. Diba? Tayo, mga sangkay, please, maging neutral lamang po tayo sa mga nangyayari ngayon para hindi po tayo ma-disappoint. Well, that's my opinion. Ano po ang inyong opinion sa atin na pag-usapan ngayon? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.